Mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa ayos po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po na nagsisinungaling umano at pinasisinungalingan lahat po na nangyayari po na natutuklasan po ng taong bayan. Unang-una na po ang pagnanakaw sa pera natin. At pangalawa, ang napakasamang bisyo po nila ay pilit pong pinasisinungalingan at syempre po idinadivert pong pilit sa mga Duterte. Mga kabayan, ganyan po, katindi po, sanay na sanay po sila mga kabayan. Para po yung kasinungalingan ay normal na lang po yata sa kanila. Pero hindi naman po naniniwala rito ang majority ng Pilipino dahil kailangan po patunayan mo muna. Patunayan mo na talagang ang lahat ng pinasisinungalingan mo sa taong bayan ay totoo na may ebidensya ka. Hindi po ba? Hindi puro salita. Hindi po ba? Dahil ayaw na ayaw po magpa-hair follicle drug test. Hindi po ba? Ito po mga tambay, pakinggan na po natin ang mga pinasisinungalingan nila na sanay umano silang magsinungaling sa taong bayan. Gay pa rin ng mga akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos at iba pang issue. Magkakasama natin Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Yes, good afternoon sa iyo, Cheryl, at sa nanonood sa inyong programa. Yusek, matapang ang naging tugon ninyo sa mga pahayag ni Senator Amy Marcos kagabi. Utos ba ito ng Pangulo o galing lamang po sa inyo ang desperate move statement para lamang po klaro? Ipinakita din natin ang damdamin ng Pangulo sa ginawang kasinungalingan ni Senator Amy sa harap ng libo-libong Pilipino. Nakausap nyo na po ba o nakaharap nyo na sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos tungkol po dito? Nung tinawagan natin siya, nagbigay tayo ng message, tinawagan niya tayo at sinabi nga na hindi niya inasahan na dadating ang ganitong kasinungalingan ng kanyang kapatid. Ano po yung mga exact words? Pwede nyo po bang i-share sa amin nung inyong pag-uusap ni mismo si Pangulong Bongbong Marcos po ba ang inyong nakausap kagabi? Tinawagan niya tayo at yun lang ang aking masasabi. Kung ano pa yung pinag-usapan namin, hindi ko na pwede ma-reveal sa inyo. Pero aasahan po ba ng publiko na personal nila itong sasagutin? Ng Pangulo? Opo. Higing ko nakapagpahayag na tayo kung ano yung saloobin ng Pangulo. So, enough na to. Hindi ito dapat palakihin. Kasi alam naman natin kasinungalingan ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Ano po ang magiging opisyal na hakbang ng palasyo dito nga sa mga paratang na inihain ni Senator Amy? Magkakaroon ho ba ng formal na demand para sa ebidensya o legal na aksyon? Hindi kailangan humingi ng formal na ebidensya. Siya nagpasabi niya, hindi siya magbigay ng anumang ebidensya ang gusto niya. Pero sa atin kinatatayuan, muli, lahat ng iyan ay walang basihan, kung hindi pamumulitika lamang, isang propaganda para sirain ang Pangulo at ang First Family. Binanggit nyo po na mayroon na ngang drug test. Pinakita nyo ang Pangulo noong 2021 na lumabas na negatibo. Handa rin ho bang kumasa ang Pangulo dito naman sa panawagan ni Davao City Congressman Pulong Duterte na sumailalim daw ho sa hair follicle drug test para matapos na ang isyong ito? Hindi matatapos ang isyong ibinabato nila sa Pangulo. Dahil ang gusto lang naman nila ay umalis ang Pangulo sa pwesto. Kahit anong gawin ng Pangulo, sisirain at sisirain nila. Kahit gawin ito ng Pangulo sa kanila, hindi sila makukontento. Ganon? Dahil ang agenda nila, sirain ang Pangulo at ang administrasyon na ito. So, ibig sabihin mga tambay, sino po ang sinungaling? Siya po ang sinungaling eh. Wala na. Sinasabi niya po sinungaling ang Duterte, sinungaling ang Amy Marcos. Ayaw rin naman nilang patunayan yung akusasyon sa kanila. Dahil sila rin po ang makapagpapatotoo nun eh. Hindi naman po kaya maglabas ni Senadora Amy Marcos ng sinasabi ebidensya. Dahil yung ebidensya kukunin, kukunin po sa buhok niya.
Hindi po ba sinungaling ito? Sasabihan na sinungaling si Pulong at mga Duterte at si Amy Marcos. Samantalang takot ka magpa-hair follicle pulburon test. Kung ikaw ay hindi gumagamit ang amo mo, bakit ka takot? Hindi nga siya natakot magpa-pulburon test sa ihi, sa urine test. Bakit natatakot ka sa buhok kung wala kang tinatago? Hindi ba siya ang sinungaling? Ubod ng sinungaling. Para mo lang masabi na hindi sinungaling, para mo lang masabi na sinungaling si Senadora Amy Marcos at sinungaling si Pulong, si Congressman Pulong Duterte, ipatest mo, ipapulburon test mo sa hair follicle pulburon test. Ngayon, masasabi mo ngayon na sinungaling talaga si Amy Marcos at ang mga Duterte, si Pulong. Sinungaling yan! Dahil namumuliti ka lang yan. Hindi po kami tanga bobo. Yusek, Auntie Claire, hindi po kami tanga bobo. Ipatest mo muna amo mo, saka ka ngayon magsalita na sinungaling silang lahat. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila. Di po ba? Dahil lang makapagpapatotoo lang yan na hindi sinungaling, ikaw ay hindi sinungaling at sinungaling sila kung pakukuhanan mo ng buhok yan. Hindi po ba? Ginagawa. Pati po kasi media nagiging bobo. Nagiging tanga ang media po sa atin. Kaya minsan nakapag-iisip po tayo how much kaya ang media ngayon? Hindi po ba? Matatalino po ang media Lalo po ang mga anchor, ang mga broadcaster. Matatalino po yan. Nag-aral po yan Pero hindi po nila ginagamit ang kanilang pinag-aralan at ayaw nila magtanong. Pwede naman nilang tanungin. Di po ba? Mapapasinungalingan yung lahat ng sinasabi nyo sinungaling kung ipatetest nyo dun sa gusto nung nagsasabi. Dahil katawan mo kukuhanan, hindi naman katawan ni Amy Marcos at ni Pulong. Kasi takot po sila Malaki po ang takot nila. Mamaya, anuhan po natin yan. Kung bakit po talaga ubod po ng sinungaling sila. Umano. Dahil takot na takot po sila. Mamaya po, anuhan natin yan. Tuloy po natin. Kung ano man ang panawagan nila, hindi ba dapat pinanawagan nila yan? Una pa lang sa kanilang ama na nagsabi at nag-admit na nagmamarhiwana habang siya ay Pangulo. Ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba natin alam ang dating Pangulo ay likas na sa kanya yon? Likas na sa kanya yon. Hindi po ba? At ano po ba yung damo? Ikumpara mo sa high grade. High grade. Di po ba? Iba. At yung sinasabi nga niya, may pentamil pa Fentanyl. Gamot yun Doktor ang nagre-reseta para bigyan ka, lalo-lalo kung may pinagdadaanan kang sakit. Yung fentanyl po kasi, sa ospital po nanggagaling yon. Nire-reseta po ng doktor yon. Yung kay BBM ba, nire-reseta po ba ng doktor yon para gumamit ka ng pulburon? Auntie Claire, nagtatanong lang po si Kamanong, ganyan po sila mag-divert at gawing bobo, tanga at gago ang mga Pilipino. Hindi po ba? Abogado po yan. Ito na kanilang ama, kaya wag nilang ipahid kay Pangulong Marcos Jr. Ay, nako. May mga pahayag po kayo, Yusek, na posibleng may kinalaman ang mga bagong aligasyon sa isinasagawang investigasyon sa flood control projects. May impormasyon ho ba kayo dito sa sinabi naman ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon na may bagman daw ho si Senator Amy sa Ilocos Region? Sa akin, wala po. Wala po tayong alam kung ano po yung nabanggit ni Attorney Larry Gadon, Secretary Larry Gadon. So, mas maganda po siguro kung sa kanya na po manggagaling yung kanya mga sinabi, kung ano man po yung ebidensya niya. Sa kanya na po hingin na... Shoot po sila sa balde doon. Yung mga aligasyon po sa Ilocos Norte, shoot po sila ron. Yung mga bagman na sinasabi, yung mga korupsyon, at sinasabing may diskaya rin doon, yari po sila ron pagka yun po binuksan nila at inungkat. Bakit po? Sila po politiko ron At congressman po doon yung anak, si Sandro. Yari po sila ron. Corruption po kasi yon. Hindi po pwede. Ako, gustong-gusto ko pong, imbestigahan po talaga yon. Dahil sinabi na ni Manong Chavit yun, mga kababayan. Grabe po ang anomalya at corruption doon. Ngayon,
tingnan nyo po, hindi sinagot ni Claire. Nakilarigado na yon. Yari po kasi sila ron. Kasi binuhusan po ng bilyon-bilyon din po Ilocos Norte. At ang mga politiko po ron, hindi lang po ang anak ng senadora ang gobernador doon. Congressman po ng 1st District yata, si Sandro Marcos, na nagdadala ng maraming pondo at proyekto sa probinsya. Hindi po ba? Yari po sila ron. Corruption yon. Kailangan po nilang hindi tutukan yon. Hindi ba, Attorney Claire? Yari kayo ron. Hindi ba? Kaya hindi nyo tututukan si Larigadon pagdating sa mga bagay na yon. Kasi dawit kayong lahat doon umano. Lalo-lalo ang may accountability. Hindi ba? Ang mga tao bayan. May lumabas na mga litrato po at dokumento mula kay Zaldico na sinasabing pruweba ng kickback. Paano po tinatanggap ng palasyo yung mga material na ito at ano ang gagawin ng pamahalaan kung hindi siya babalik sa bansa para tumistigo? Ano po bang pruweba binigay niya? Yung maleta? Maleta na may tag price? Parang nakakatawa po yan. So, ang Pangulo po ay hindi po nababahala sa mga isiniwalat nitong si Zaldico dahil walang kakwenta-kwenta. At hindi po maaaring mangyari yung ganon na sitwasyon. So kung gusto niya po talagang patunayan ito, mas maganda bumalik siya sa Pilipinas. At ang sabi naman po ng Office of the Ombudsman, kung anong protection ang kailangan niya, pati po ang gobyerno, bibigyan po siya ng protection. Dahil sa ating pagkakaalam, wala naman din po siyang ebidensya kung anong death threats yung sinasabi niya. Siya muli ang magpatunay niyan. Hindi po pwedeng puro salita lang. Puntahan. Siyempre po, pasisinungalingan po nila yung mga kaubayan. Di po ba? Meron ba magnanakaw na umamin na siya magnanakaw? Meron din ba nagpupulburon na umamin siya na nagpupulburon? Hindi po ba? Kasi nga, sinasabi nila daw yung maleta. Hindi raw proof yun. Wala daw pera. Mga kaubayan. Pag naman nilabas mo yung pera, sasabihin naman, play money. Hindi po ba? Saka, kung ako kay Zaldico, huwag ka umuwi. Huwag kang umuwi. Dahil ang sangkot sa maanumalyang korupsyon ay nagmumula doon sa pinangalanan mo sa puno. Pinangalanan mo ang presidente, pinangalanan mo ang pinsan. Anong seguridad ang makukuha mo kung sila inaakusasyon mo na magnanakaw na napakalaking pera na nakukuha nila sa taong bayan? Sige nga. Ikaw ba uuwi ng ganon? Sige nga, halos lahat sila magmula sa puno. Sila ang nangungurakot. Unbelievable. Hindi ka magtatagal nun. Kung hindi man, bubusala ng bibig mo nun. Hindi po ba? Ko naman, Yusek, itong pagre-resign ng 2 cabinet members kahapon nga po ay tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ni na Budget Secretary Amina Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin matapos idawit ni Zaldico nga sa anomalya. May mga nagulat, lalo't sinabi ng Pangulo noong weekend na hindi niya i-dignify ang pahayag ni Zaldico. Pero bakit tinanggap niya ang resignation po ng mga opisyal? Sandali lang po mga tambay. Nag-commercial po tayo. Kaya nga po mga tambay, yung sinasabi nga po ni ito po. Yung po mismo ang ginusto ni Secretary Mina at saka po ni ES Lucas Bersamin. Mas gusto po nila na kung magkakaroon man ng investigasyon ay maging malaya ang pag-iimbestiga. Sila po ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na mag-resign. Kaya po pinayagan din po sila ng Pangulo. Matapos po, Yusek, ng maraming balita kahapon, ito pong pagbibitiw o reshuffle o shake-up sa gabinet ni Pangulo, yung mga nangyari po dito sa rally sa INC, particular yung mga sinabi po ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Mayroon na mga nagsasabi na tinapos kaagad ng INC. Ito po yung usap-usapan sa social media dahil ito na nga na may mga balita pang lumabas na after kahapon ng 12 midnight may bago ng presidente pero hindi naman po nangyari Pero ano ho ang mensahe ng palasyo sa publiko na hindi na alam kung ano at sino pa ang paniniwalaan?
madali naman pong i-assess kung sino ba dapat ang paniwalaan. Unang-una, yung nagpapahayag na magbitaw ang Pangulo sa pamumuno. Sino-sino ba sila? Sino-sino po ba yung may interest na mawala ang Pangulo sa pwesto at palitan ng ibang liderato? Sino po ba yung papalit? At sino po ba ang makikinabang kapag ang Pangulo ay nawala? Siguro, karamihan dito, yung gustong umupo agad, hindi na makapaghintay sa 2028. Pangalawa, yung mga taong tatamaan ng pag-iimbestiga patungkol dito sa mga anomalyang flood control projects at infrastructure. Tandaan po natin, uulit-ulitin natin, ang Pangulong Marcos Jr. po ang siyang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control projects na hindi po nagawa ng ganito kalalim nung nakaraang administrasyon. Yan po mga tambay. Ayan, yan daw po nag-umpisa. Nung nakaraan kasi administrasyon, wala naman po ganyang kalala. At wala pong ganyang mga ghost project at kalalang korupsyon. At wala pong ganyang kalala na tumatanggap ang dating Pangulong Duterte ng mga napakalaking komisyon na hindi bababa sa 25% na bilyon-bilyon ayon kay Saldico. Wala po lahat yan eh. Lahat po na sinasabi niya wala sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon lang po nagkakaganon at lumala, mga kabayan. At yung sinasabi po na sino raw po makikinabang, automatic naman po yun. Vice Presidente yun eh. Hindi po ba? At syempre po, yung ginagawa po ng gobyerno ngayon, talagang dapat mong palitan. Kapalit-palit naman talaga. Lalo-lalo po sa atin na tayo po ang nagpapasweldo, tayo ang nagbibigay ng pondo sa gobyerno. Sa lahat ng ginagawa nilang precho at pagnanakaw ay lahat po yan ay galing sa atin. Lahat, pati po ang mga issue ng pagnanakaw, mga extraordinary nila, mga travel fund, lahat ng pakinabang pati pension nila galing po sa ating buwis. Mga kabayan, ngayon, magugustuhan po ba ng taong bayan ang kanilang paglilingkod sa atin? Magugustuhan po ba natin ang binaon tayo sa kahirapan, binaon tayo sa utang? Nakita nyo po, paghihirap natin, nagkakamatay pa tayo sa mga proyekto nila. Di ba? Magugustuhan mo ba yan? At mas magugustuhan ng taong bayan na mapalitan. Kasi doon ka makakakuha ng totoong katarungan. Yung sinasabi niya nag-umpisa, si BBM daw ang nag-umpisa ng investigasyon. Ang tanong, sino po ba ang sangkot sa korupsyon? Bakit ka magpapaimbestiga kung ikaw mismo ay tinuturo na ulo at ang iyong pinsan? Ang ulo yung kay Saldico, ang iyong amo. At ang pinsan, ang ulo. Hindi ba? Ngayon, may issue pa ng pulburon. Natakot kayong magpa-hair pulburon test. Tatamaan eh. Tapos na ang boxing. Nakita nyo po, korupsyon, pulburon. Puro po sa kanila tatama. Kaya nga po nagtataka tayo sa mga men in uniform din eh. Ayaw nilang pilitin, ayaw nilang puwersahin ang kanilang commander-in-chief ay maging malinis. Malinis ang kanyang kalusugan, nasa tamang pag-iisip, walang karga-karga ng pulburon. Simple lang. Simple. Na hindi magawa ng nakaupo ngayon. Kaya nga po mga kabayan, hanggat hindi siya nagpapapulburon hair follicle test, ang taong bayan ay naniniwala katulad ni Kamanong na siya ay gumagamit umano ng pinagbabawal na pulburon. Hindi na po mawawala sa isip natin yan. Dahil sila Congressman Pulong, gumawa na yan, ginawa na nila yan. Si Baste, si Vice President, ginawa na po yan. Yung naglilingkod ngayon, bakit siya hindi niya magawa? Hindi po ba? Dahil nung panahon na sinasabi nila na 2021, nagpa-test na siya, nagpa-test din po sila BP nun eh. Nagpa-test din sila Pulong. Sila Baste. Nagpa-test eh. Tapos ngayon, nung pumutok po ang issue na napakaraming gumagamit ng pulburon kasama ng palasyo, ngayon ay
First Family. Di po ba? Nagpa-test din sila BP eh. Sa buhok eh. Si Pulong. Si Baste. Sa buhok. Bakit sila ayaw? Doon lang sila nag-stick hanggang 2021. Pero pag 2025, hindi na sila pwedeng magpa-test. Pagka usapin ay buhok. Pero pag sinabi mo sa kanila magpa-test sila sa ihi, papayag yan. Pero sa buhok, hindi. Dahil nagpa-test na raw po sila noong 2021. Ibig sabihin, maniniwala na taong bayan doon? Samantalang yung mga ibang politiko, katulad ng Vice President, nagpakuha ng buhok. Negative. Ganon din si Pulong, si Baste. Negative. Samantalang ikaw, sasabihin lang, sinungaling kayo. Mga sinungaling kayo, hindi totoo ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Patunayan mo muna bago ka magbuka ng bibig mo na sinungaling ang nagbibintang. Patotohanan mo muna na hindi kayo gumagamit. Yun po ang logic noon. Kayo ang magpapatotoo sa taong bayan dahil karapatan namin malaman na talagang hindi gumagamit yan dahil kami ang nagpapasweldo sa inyo. Kung kami nga, lahat ng test kinukuha nyo sa amin. Kinukuha nyo! Lahat ng test sa amin. Lalong-lalo ang pulburon test. Diba? Mag-apply ka lang ng trabaho, hinahanapan ka ng pulburon test. Mag-apply ka nga lang ng kasambahay, security guard. Tayo, mag-apply tayo security guard, kasambahay sa lahat ng hanapan ka ng pulburon test. Pero pagdating sa kanila, hindi pwede. Kaya may tinatago po yan. Pagka kasi may tinatago ka, real talk, marami pong dahilan. Napakarami pong dahilan at kasinungalingan. Alibay, idadivert mo yan. At syempre mga tambay, ito po talaga pinaka-realidad. Ito ang realidad po na nangyayari po ngayon sa Binagoong Pilipinas. Dahil sila rin naman po nila, alam naman po nila yan, kahit po ito si Claire, alam niya po yan. Matalino po yan. Kaya lang po nagiging bobo yan umano dahil sa kapangyarihan at pera. Dahil dati po yan matagal na pong kritiko yan ng mga Marcos. Si Claire, matagal na po. Napakatagal na po na kritiko yan umano. Kaya nga lang po yan, kapito ko, alam niya. Alam niya ang karakas na nakaupo ngayon. Alam niya. At alam na alam din niya umano na nagsisinungaling siya. Alam niya po yan umano, mga kababayan. Kaya lang po hindi po nila kayang tanggapin na mawala sa kapangyarihan itong may issue ng pulburon at isang damukal na issue ng korupsyon. At may issue pa kay dating Pangulong Duterte, yung ginawa po nilang bendalo. Hindi po ba? Never po nilang magugustuhan na yan po ay mawala sa kapangyarihan. Real talk. Bakit po? Sa pakinabang. Kasi po, pag nawala yung ginodiyos nila, lahat po mawawala sa kanila. Pakinabang. Napakaraming pera. Luho. Kaligayahan. Kasama pa ang biyahe, travel. Kahit sa buong mundo pwede mag-travel. Libre lahat. Pakinabang. Sa tingin nyo, kung mapapalitan yan, yung napakaraming issue na yan, kasama pulburon, magagawa ba nila yan sa Vice President na obligadong uupo dahil yan ang mandato ng Vice President? Di ba? Automatic siya presidente. Magagawa ba ni Claire at lahat ng gabinete yung ginagawa nila ngayon na systematic na corruption umano na halos lahat sila ay nagkakamal na mga extraordinary galing sa pera ng taong bayan? Hindi kaya. Never nilang magawa yan, mga kabayan. Kaya po, ipaglalaban po nila ng patayan yan. Paglalaban po nila ng patayan lahat yan na hindi matanggal yan. Lahat po ng kasinungalingan ay gagawin nilang lahat umano. Pasisinungalingan nila lahat. Gagamitin nila lahat ang asset ng gobyerno para hindi po matanggal yan umano. Dahil po sa napakaraming pakinabang, lalong-lalo sa pera. Grabe, ikaw ba naman?
Weak ang leader mo, may pulburon pa, may issue pa ng korupsyon, tapos nagbabudget ang bansa mo ng mahigit 6 trillion taon-taon, kulang 7 trillion. Hindi ka ba malulula dyan? Kung ikaw ay magnanakaw, kung ikaw ay greedy, kung ikaw ay ganid, hindi po ba? Easy money sa kanila yan. Hindi ba, Yusek, easy money? Napakadaling pera. 12 buwan lang, bilyon-bilyon ang pinopondo sa inyo. Hindi po ba? At yung mga komisyon na natutuklasan ng taong bayan, isang damukal na komisyon. Hindi po ba? Gusto ba nilang mawala sa kanila yan? Mga greedy nga, sakim. Hindi po ba, Yusek? Di ba? Yayaman ka ng yayaman dyan umano. Hindi mo kikitain sa pagbablog. Ang natatamasa mo ngayon, dyan sa posisyon mo, at yung mga nakukuha mong pabor at extraordinary umano, dyan sa katayuan mo. Kaya nga po ang pagsisinungaling ay ginagawa mo na lang parang chiclet ng inunguya at ginagawa mo na lang ordinaryo sa iyong buhay ang pagsisinungaling ninyo umano dahil wala naman kayo talagang paglilingkod. Hindi nyo naman plano talaga na maglingkod sa taong bayan. Hindi kaya pang sarili lamang. Kasi kung talagang naglilingkod kayo sa taong bayan, hindi kayo mamumulitika ng ganito katindi. 3 taong mahigit pamumulitika at 3 taong korupsyon mahigit ang issue nyo. Kung talagang naglilingkod kayo sa taong bayan at sa bansang Pilipinas, gumanda na sana ang ekonomiya at ang taong bayan ay masaya dahil problema ay nalulutas. Pero hindi ganun ang nakita namin. Ang problema ay lalong lumalala. Nagkakamatay pa kami. Hindi lang sa gutom. Pati sa sakuna na kayo rin ang number 1 sisisihin. Proyektong nawawala. Pero ang pera napupunta lang sa inyo. Hindi kaya? Yan po mga kabayan ang realidad. Never po nilang magugustuhan na pumalit ang Vice President. Gagawa po ng isang damukan naman kasinungalingan ng mga hindot na yan para lang po hindi sila mawala sa posisyon dahil po lahat po sila'y nakikinabang. Mga kababayan, puputi na ang buhok ni Yusek. Real talk. Puputi na ang buhok niyan. Uugod-ugod na yan. Hindi niya kikitain ang kinikita niya ngayon sa kanyang pagbablog at ang kikitain niya di hamak sa pagiging Yusek umano. Malabong malabo po na yung kinikita niya sa pagbablog at yung kikitain niya sa pagiging Yusek, hindi niya ipagpapalit ang kanyang posisyon. Dahil po ngayon, napakarami pong extra maleta umano. Hindi po ba? Gaano po ba karami ang laman ng isang maleta? Mga kabayan, hindi po bababa sa 50 million ayon kay Saldico. Paano kung mabigyan ka? Gada buwan ng isang maleta umano. Gada isang buwan, isang maleta. Di ba? Lahat ng kasinungalingan gagawin mo na, lalo-lalo kung greedy ka at gahamang ka sa pera. Umano. Lahat na. Gagawin mo na talaga lahat. Kahit na ibenta mo na ang kaluluwa mo kay Taning dahil nga greedy ka sa pera, talagang lahat gagawin mo. Hindi po ba? Yan po mga kabayan. Lahat po ay napakaganda po ng sagot dahil pumapabor sa kanila. Pero sa taong bayan, minumura sila. Hindi po ba mga kabayan? Para sa kanila, lahat ay tama. Pero sa taong bayan na naghihirap, naghihikahos at namamatay pa, minumura po silang lahat.
umano. Maraming salamat po mga tambay. Pasensya na po kayo, nahaba po ang ating vlog. At ingat-ingat po kayo mga kabayan. At napakakawawa po natin. Tayo po ang higit sa lahat na napakakawawa at inapi ng gobyernong ito. Sila po ay puro sarap. Real talk. Ingat-ingat po mga tambay. Thank you po. At paalam po muna at update po tayo at tingnan po natin kung kailan po, inaabangan po ni Kamanong kung kailan po magigising ang mga general po natin dahil patuloy po napakahimbing ng pagkakatulog. Bingi, bulag at pipi po mga tambay sa nangyayari pong problema sa ating bansa at problema po natin na napakalaki na nananatili po silang bulag, pipi at bingi. Sana po kalampagin po sila. Kalampagin po sila sana ng katotohanan, mga kabayan. Kaya lang kung sobra din po silang sinungaling dahil sa pakinabang, wala po tayong aasahan sa mga hindot na yan. Tanging Panginoon na lang po ang ating pag-asa sa mga bagay na yan. Ingat-ingat po mga tambay. Paalam po muna. Bye-bye.